honor na si Pippa Middleton at bridesmaids. Sasakay rin sa mga karawahe ang reyna at duka ng Edinburgh, ang Prince of Wales, Duchess of Cornwall at sina Mr. and Mrs. Middleton. Mahigit 1,000 military personnel at musician mula sa British Royal Navy, Army at Royal Air Force ang hihilera sa ruta ng prosesyon. Tutuloy ang bagong kasal sa Buckingham Palace, ang official London residence ni Queen Elizabeth II para sa lunchtime reception na pangangasiwaan mismo ng reyna. Inaasahan ding lalabas sa balkonahe ng palasyo ang newlyweds para humaway sa publiko. Susundan yan ang tinatawag na fly past, isang ceremonial aerial display ng 3 eroplano mula sa Battle of Britain Memorial Flight. Sa gabi, pangangasiwaan ni Prince Charles ang isang dinner reception na susundan ng sayawan. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. Pagkatapos ng kasal sa Westminster Abbey, isasagawa na ang tradisyonal na royal procession patungong Buckingham Palace. Ang mga lugar na daraanan ng parada sa report ni Vicky Morales. Tapos na ang dress rehearsal at ready for action na ang buong Britanya para sa big day. Pero bago niyan, samahan niyo po ako at libutin natin ang mga lugar na daraanan ng prinsipe at ng kanyang magiging prinsesa. Ito po ang Buckingham Palace, ang official residence ng British monarchy. Kaya naman dito po magmumula sina Queen Elizabeth II at ang kanyang pamilya bago sila tumuong Westminster Abbey para sa kasal. Pero dito rin po sila babalik dahil dito po magaganap ang lunch at dinner wedding reception ni Prince William at Kate Middleton. Dito po sa gitnang bahagi ng Buckingham Palace, kung mapapansin nyo, yung pangalawang bintana sa ilalim, doon po lalabas ang royal family ng mga 1:30 ng hapon para masaksihan ang kauna-unahang wedding kiss ni Prince William at Kate Middleton. At di kalayuan sa Buckingham Palace, itong Clarence House, dito nakatira si Prince William, kasama syempre sina Prince Charles, Duchess Camilla at Prince Harry. Mula po dito sa may Buckingham Palace, pupunta naman tayo sa The Mall. Hello! Can you take us to the mall, please? Thank you. Ito ang wedding route. Nagaling na tayo sa Buckingham Palace at sa Clarence House. Ngayon papunta na tayo sa The Mall. Sa kaliwa ko po ang Buckingham Palace. Dito naman sa kanan ang tinatawag na The Mall. Hindi po siya shopping mall, hindi establishmento. Isa po siyang main avenue na tatahakin ng wedding procession papuntang Westminster Abbey. Bihis na siya, oh. Nakasabit na yung mga bandila ng Britanya. Talagang handang-handa na para sa royal wedding. Pero sa araw mismo ng kasal, off-limits itong buong kalsada sa lahat ng mga motorista. At mula rito sa The Mall, madadaanan din ng mga karwahe ang ilan pang mahalagang landmark ng Britanya. Ito naman po ang Horse Guards Parade. Dito nakatira ang mga gwardya ng reyna at dito rin ginagawa yung mga malalaking event tulad na lang ng volleyball competition ng Olympics 2012. Daraanan din ang Downing Street kung saan nakatayo ang official residence ng British Prime Minister. Ito po ang Goring Hotel. Dito manggagaling sina Kate Middleton at ang kanyang pamilya bago sila tumuong Westminster Abbey para sa kasal. Dito magpapalipas ng gabi ang pamilya Middleton sa isang 5-bedroom suite na nagkakahalagang £1,525 o higit 100,000 pesos per night. At dito po sa tapat mismo ng Goring Hotel, nakaantabay ang mga taga-media. Nagbabaka sakaling baka makasulyap sila kay Kate Middleton. Dito rin sa Westminster Abbey natin masasaksihan ang happy ending ng malasindarelang love story na Prince William at Kate Middleton. Papasok si Kate bilang isang commoner, lalabas bilang isang ganap na prinsesa. Para sa unang balita, Vicky Morales reporting. Pilipina na dating tagapag-alaga ni Prince William excited na dumalo sa royal wedding. Ayon kay Lily Piscio, itinuturing niyang isang pambirang pribilehyo ang maimbitahan sa kasalan dating alagang prinsipe. Mula sa London, narito ang report ni Jessica Soho. This is the one.
Handang-handa ng ang kababayan nating si Lily Piccio na dadalo sa royal wedding ng inalagaan niya dating si Prince William at sa napili nitong prinsesa na si Kate Middleton. Na-interview po ng programang Kapuso Mo Jessica Soho si Lily Piccio sa kanyang bahay dito sa London at ipinakita pa niya ang damit na isusuot niya para sa royal wedding. Kulay pink ito na may disenyong maliliit na stars at ipinagawa pa raw ito ni Lily sa kanyang bayan sa Bacolod. May katerno ito na headdress na may accessory na feather. Sinariwa rin ni Lily ang mga alaala ng yumaong ina ni Prince William na si Princess Diana, kung kanino nga unang nanilbihan si Lily bago siya naging yaya ni na Prince William at ni Prince Harry. Ipinakita ni Lily ang mga iniwan regalo ni Princess Diana, kabilang ng isang relos, mga larawan at mga personal na imbitasyon na nakuha niya para sa mga espesyal at ordinaryong okasyon sa palasyo noong nabubuhay pa si Princess Diana. Itinuturing ni Lily na isang pambihirang pribilehyo na maimbitahan sa kasal ng dati niyang inalagaan na si Prince William. William is a very intelligent boy, mahilig yung magbasa, at saka parang conservative siya talaga. Yung bang parang preserved siya, preserved na bata. At saka yung bang, if she like to talk to you, kusapin ka, kung ayaw ya. Ay, hindi na smooth. Yun ang tinuturo ni Princess Diana. Humbleness. Excited ako. Nabigla ako kasi akala ko they don't remember me anymore. Akala ko tapos na eh. Hindi na kami nagbakon. Wala na. Yun sabi ko. But they called me here one time. They rang me and visit to me. You are invited to the wedding. Para sa unang balita, Jessica Soho reporting. Mga lansangang daraanan ng royal procession sa London ngayong araw, pansamantalang isasara. Hindi muna maaaring daanan ng mga motorista ang kalsada mula sa Buckingham Palace hanggang Westminster Abbey. Todo higpit na ang seguridad sa London para sa kasal ni na Prince William at Kate Middleton. Aabot sa 5,000 pulis ang ipakakalat para siguruhing magiging payapa at maayos ang kasal ng royal couple. Magde-deploy din po ng sniffer dogs at mahigit 300 volunteer cadets na magmamanman sa mga daan at ilang establishmento. Kate Middleton sinalubong ng fans sa hotel na kanyang tutulugan sa huling gabi niya bilang dalaga at commoner. Marami ang nagabang sa tapat ng Goring Hotel sa London para masulyapan ang bride-to-be bago ang inaabangang royal wedding. Naging magiliw naman si Kate sa mga tao at makailang beses pang kumaway sa kanila. Mismo ang may-ari ng hotel ang sumalubong kay Kate sa bungad ng hotel. Kasama ni Kate ang kanyang inang si Carol at kapatid na si Pippa. Sa hotel na ito manggagaling si Kate bago magtungo sa Westminster Abbey. Abangan ang kabuuan ng report ni Connie Sison tungkol sa pagdating ni Kate sa Goring Hotel maya-maya. Balik tayo sa Pilipinas. Matapos mabalot ng tensyon kahapon, tahimik na ang Laperal Compound. Ang mga residente naman na nawalan ng tahanan nagpalipas ng gabi sa kalapit na parking lot ng compound. May live report si Micaela Papa. Mika. Igan, sa ngayon nga tahimik na itong Laperal Compound at patuloy pa yung isinasaayos sa mga residente ang kani-kanilang buhay pagkatapos ng demolisyon kahapon. Tulad ng karaniwang ama, maraming plano si Mang Willie Talan para sa kanyang pamilya. Pero tila raw gumuho ang mga planong yon kasabay ng pagguho ng kanyang bahay sa Laperal Compound sa Guadalupe Viejo sa Makati kahapon. Wala na siyang magawa kundi pagmasdan ang tumpok ng bakal at semento na dati tahanan niya ng 7 taon. Clearing na po nila pinapantay na po nila. Kung may pag-asa pa dapat hindi na lang po nagalaw yan. Kahapon ay tuluyang na-demolish ang Laperal Compound na idineklarang danger zone matapos masunog ng Martes Santo. Pero bago makapasok ang Makati Clearing Operations Group ay nakipagsagupaan ang mga residente. Hindi bababa sa 19 ang nasugatan. Malayo sa eksena kahapon, ang makikita na lang sa Laperal kaninang madaling araw ang tahimik na pagliligpit at pagpapatag ng bulldozers at backhoe. Nagkalat din ang mga nagkakalakal ng mga piraso ng bakal na pwede pang ibenta. Ang ilan sa kanila ay mga dating residente ng Laperal. Pero karamihan sa nakapanayam ng GMA News ay taga-ibang bahagi ng Bernardino Street na nais lang daw pakinabangan ang nangyaring demolisyon. Tulad ng ilang taga-Laperal, dito na nagpalipas ng gabi sa parking lot ng katabing Memorial Chapel ang pamilya ni Mang Willie.
Wala pa raw silang natatanggap na malinaw na plano ng relokasyon mula sa lokal na pamahalaan. Pero ayon kay Mang Willie, tatanggapin na lang daw niya ito kahit dalhin pa sila sa binabalak na Bulacan o Laguna. Sa ngayon po, wala na po akong magagawa. Igan, tulad ng sinabi ko ay naging tahimik ngayong pagliligpit at walang naganap na kaguluhan buong Magdamag. Gayunpaman na